Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday morning mga lods. At this day is the historic day of our lives in the crypto space mga idol. Dahil sa pinasa o pinirmahan na ni Daddy Trump ang Genius Act Bill mga idol, no? The storm is here, sabi dito mga lods, no? So grabe, no? Ito nga araw na to, July 18 sa kanila, 19 sa atin. Napaka-importante niyan mga lodi dahil sa batas na yan marami magbabago, mag-iiba yung takbo ng crypto mga idol, no? Yung financial system medyo mag-iiba dahil sa batas na to, no? Magkakaroon ng upgrade kumbaga mga idol. So ayan, grabe, no? Ito na nga mga lods, no? Check natin ang historic moment. This is not an auto pen, by the way. Which is a big scandal. Sabi ko nga, no, kapag may mga ganitong mga batas na pinipirmahan na importante, yung historic, dapat yung pinampirma ng presidente o ni Donald Trump, no, yung ballpen, yung pentel pen na yun, no, yun yung mga magagandang itago mga idol, no, benta natin kay boss. Wala na pala si Boss Toyo, nagsarado na pala. Auto pen, by the way. Wala na pala. Which is a big scandal. If that were a Republican, it would really be a big scandal. But it is one of the great scandals of our time. Thank you very much, everybody. So solid mga idol, no? So mga comment dito. And the price are going down. Check natin yung price. Sorry, Gary, that will do. Now go away. O, ayan mga lods ha. Grabe yung araw na to, no? Isa to sa mga big day, no? Big event. The Genius Act creates a clear and simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stablecoin. This could be perhaps the greatest revolution in financial technology since the birth of the internet itself. Grabe, mga idol, no? Ganun siya kabigat, mga lodi. Ganun ka-importante itong batas na to. Maraming magbabago, no? Dahil sa batas na to, mga idol. So, ganun yan. Ngayon, after mapirmahan, syempre may mga mga lodi, may mga magsasalita si Trump dyan, mga lord. So, ngayon, nakita ko itong basahin muna, pakinggan muna natin to mga idol. Pakinggan natin. Sabi dito, so, nagpasalamat si Trump, nag-thank you siya dun sa Circle, USDC, mga lodi. USDC and Tether, mga lods, so binanggit niya. So ayun lang, no? Tapos ang caption dito mga idol, today, while signing the Genius Stablecoin Act, President Trump thanked the CEO of Circle who is issued USDC and Tether who issued USDT, both who were present for being signing. No mention of RLUSD or Brad Garlinghouse who wasn't invited, mga idol. Nako, magdayo ako na sa XRP, wala sila dyan. Ayawan na mga idol, no? So grabe. Tapos pagbabasahin natin tong mga comment dito, mga lodi. It's because a Ripple lobbyist tricked him into sending that post about ADA XRP. Ito yung kung di na sa mga hindi nakakalam, tweet kasi si Trump dati, no, na magkakaroon ng strategic reserve kasama ng XRP.
Ano daw yun, tinrick lang si Donald Trump noon, kumbaga sinadya yun na gawin, pero hindi daw yun yung ibig sabihin nun. So parang inano siya, nilito, kumbaga. And Sol, back in March, I heard a rumor he doesn't like Ripple anymore because of that, sabi ni Paul. Sabi dito ni Chiquito, ni Scam are bad. Yep, sabing ganun, no? O, ayan, mamaya na, again. Listen to Trump's speech. He thanked Tether and Circle and a few others. No Ripple. Oh, no. Sipin nyo sa the most historic day, historic event, hindi nabanggit o hindi, wala yung Ripple. XRP. Oh my God, tas may mga ganito pang post, oh. One run a private island, the other runs a private ledger. Both said it was for the good of humanity. Nako, hinahalin tulad na si Brad kay Jeffrey Epstein. Grabe naman yan, mga idol. So ito, bago natin sagutin yan, mga lodi, bago tayo mag-comment sa mga ganyang news, like muna yung video natin, syempre, like muna tayo, mga lods, no? Para, baka kasi may mga nakabasa nito, tapos, syempre, na ano sila, ano kayong, ganun ba yun? Huwag na tayo, benta ko ni XRP ko. No? So, ayan, like muna mga lods, and then, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, and then, yun nga, no? Game. Unang-una, mga idol, ito sa mga kaya nga sinasabi ko sa inyo, do your own research, no? Kasi kapag kunyari, nakabasa kayo ng ganito, syempre may isip nyo agad, wala pala to, GG. No? Pangit pala ng XRP, wag na. No, unang-una, historic event, tapos wala sila. Ano yun? Di ba? Ano nangyari sa kanila? Nasaan si Brad? Anong ginagawa mo? Ano pa mas importante kaysa dito? Ay napaka-importante nito. So ito, unang-una mga idol, itong nag-post na to is ano to, talagang galit siya sa XRP. So talagang gagawa siya ng mga moves, ganyan. No? Sinabi niya pa dito na hindi daw invited si Brad Garlinghouse. Paano niya nalaman yun? Siya ba naglalagay ng mga ini-invite? Nalaman niya. So pangalawa mga idol, kahit wala dun si Brad Garlinghouse, ito yung post ni Brad, no, after nung event na yon. Team Ripple at the White House celebrating a historic day for crypto. Bumped. I wasn't able to make it in person because, wala pala. But celebrating from afar, sabi niya mga lodi. Kasi may mga nabasa ako ng mga, kaya lang kasi mo ko ba't ganun. Nabasa ko hindi dito eh. Kaya ako nga to, kasi may nabasa ako dito, kaya nawala na yung comment na yun eh. Parang nangyari, meron siyang, para kasing iniimbento ko lang eh. Para kasing may mas importante pa siyang pinuntahan mga load kesa dito. So ano yung importante na yun? So hindi ko na alam yun. So wala yun, parang kwento ko na lang yun. Pero may nabasa ako dito nun, kaya lang nawala eh. Sabi dito mga lodi, andun si Stewart mga lods, no? Si Idol ito. Na? Andun siya mismo, no? Kumbaga, may representative ang Ripple doon. Honored to be at White House for the signing ceremony of the Genius Act into law. As promised, this is the most crypto-forward administration we've ever seen. So, ayan, congrats, no? So, mga idol, no? Kayo, kung naisip niyo yun na wala si Brad doon, mapanghinaan ba? Kasi, kung tutusin mga idol, kahit na, kasi kung napanood ko rin kayo na si Extra Bud eh, sabi niya, hindi naman porkit sinabi ka doon, binanggit ka doon, no, halos lahat ng mga kasi daw pinasalamatan doon, binanggit doon, lahat ng mga special guest, no? So, babanggitin talaga doon. Pero it doesn't mean na, kumbaga, hindi ibig sabihin nun na yung Tether nag-comply na. Parang ganun, no? Sa Tether lang, Circle kasi goods naman talaga yun eh, mga lods eh. So, understandable talaga yun. Kaya nga sinabi kung papansinin niyo yung pagkabanggit sa kanilang dalawa, pagkabanggit ng Circle, good job, ano pa pangalan nun? Yung sa Circle, yun. No, tapos yung pagbanggit sa Tether, parang hindi nga kilala ni Trump yung pangalan eh, 'di ba? Pero yung sa Circle kilala niya. Sige, yanin natin. Kung binanggit na, binanggit, wala namang problema doon mga lods, no? Pero anong ibig sabihin ba nun mga lodi, no? Na ibig sabihin wala na yung Ripple, wala nang tira yung Ripple, mga idol, o yung XRP. Kung tutuusin mga lods, kung titignan nyo ngayon yung mga news, yung mga balita, yung mga lumalabas,
normal lang, no, na kung ako rin si Brad, parang ganun din gagawin ko sa Ripple, na wag na tayo masyadong mag-mainstream kasi para tayong parang masyado na tayong na-overhype. No, isipin niyo kung babanggitin pa yung Ripple doon, di talagang na-promote na sila ng malupit. 'Di ba? Which is okay lang kasi yung dalawa na yun, yung Ripple tsaka yung XRP. Kasi kapag yung USDC tsaka yung Tether. No, kasi kapag nabanggit yung Ripple, sa likod kasi ng Ripple may XRP eh. So may coins na magpa-pump kapag nabanggit sila dun, 'di ba? Thanks yung RLUSD kasi para kasing pag binanggit mo yung RLUSD, karugtong niya na yung XRP eh, mga lods eh. Kaya sa tingin ko sinadya rin ni Brad na hindi pumunta diyan, mga lods. No, sa akin lang 'yun, pwedeng mali ako No, kasi syempre, kapag nandyan siya, imposibleng hindi siya ma-recognize eh. Parang ang sa akin, mas maganda na hindi na mabanggit yung RLUSD kasi masyadong ma-hype yung XRP. No? Which is yung USDC naman, tsaka Tether, okay lang kasi talagang stable coin sila, di ba? Yan mo na yun, parang ganun, di ba? Tsaka ito nga, mga lod, sabi nga dito ni Nates Basco, anong gusto nyo ba? May special treatment sa Ripple, di ba? If you want a special treatment for Ripple and XRP, you haven't been paying attention. Kasi hindi na kailangan ng special treatment sa Ripple tsaka sa XRP, mga idol. Ripple wants a level playing field. Let the best chains and companies win. No favoritism. Ayun yung gusto ng Ripple, mga idol, no? Sige, okay lang naman na halos sila din. 'Di ba? Pag kumbaga maano nyo rin sila, kumbaga pangatin nyo din. 'Di ba? Pasikatin nyo din, parang ganoon, no? Simple merit-based capitalism without gov meddling. We're getting that now, sabi. Now we go win. Parang ang naisip ko kasi dito, sige, kaya kasi nga ang gusto ng Ripple o ng developers is level playing field, mga lodi, no? Talaga, sige, tayo dito, bakbakan tayo lahat, pare-pares lang tayo, walang favorite. Diba? Kasi kapag nabanggit pa yung Ripple doon, sa tingin ko, sa special event na yun, mga lodi, iba na yun, mga lods. Baka para na rin in-announce si Trump na eto na ang napili. Parang ganun, di ba? So sa akin, kaya hindi umatin si Brad doon kasi sa tingin ko, once na umatin siya doon, hindi pwedeng hindi siya ma-recognize doon. Talagang tatawagin siya. So ang ginawa niya, hindi na siya umatin. Okay na yan, mga lodi, no? Huwag mo lang anuhin. Sabi, wag na tayong wag na tayong makialam diyan. Hayaan na natin sila, parang ganoon, di ba? So, okay lang 'yun, mga idol. Tapos meron namang pa-hint dito, mga lods. Ito mismo dun to sa may dun mismo to sa may event na 'yon, no? Thank you so much. Sabi dito, Trump crypto czar David Sachs say a new payment system will launch in the United States of America, hinting at mass adoption. Ito, hindi na natin babanggitin. So, dito, mga lodi, may binanggit si David Sachs, no? Dito banda. A monumental step to fulfilling your promise to making the United States the crypto capital of the world. This Genius Act will unlock American dominance in the crypto industry by creating clear rules of the road. It will update archaic payment rails with a revolutionary new payment system. A revolution new payment system. Mga lods, no? So, ano yun? USDC, USDT, matagal na yun, mga lodi. Hindi sila new. Diba? So, yung pagkasabi dito ni David Sachs na a revolutionary, may kasama pa ang revolutionary payment system eh. Diba? A new revolutionary payment system. So, ano yun, mga idol? So, kayo na lang ang ang mag-isip, no? Kung sa tingin nyo ba walang kumbaga wala ba yung presence ng Ripple diyan at ng XRP sa event na yan o nandiyan pa rin. So kayo, mga idol, no? Kung sa tingin nyo tama itong nag-post na to na si Scams Are Bad, no? Nasa inyo yan, mga lodi, no? Ako kasi hindi na ako mapopomo sa mga ganyan eh. XRP, RLUSD, Ripple, ni-research ko na yan, mga lodi, no? Kahit ano pang lumabas na
bakit yan, ganito yan, may natuklasan kami ganito, ganyan. Hindi na ako maniniwala doon kasi matagal kong ni-research to, no? So, alam ko na kung anong mangyayari, yung mga plano, alam ko na yan. No, kaya kung may sabihin man dyan na gano'n, masabihin ko, hindi naman gano'n eh. Invento mo yan eh. Kasi, hindi pa sikat yung, kumbaga, wala nang pumapansin kasi syempre una, XRP, sumikat siya nung una, di ba? And then, nung kinasuhan, ilang taon silang nasadlak, no? Na yung coins hindi gumagalaw. So, nung mga panahon na yun na walang pumapansin sa XRP, medyo ni-research ko na yung XRP. At nakita ko din yung tunay na plano, no? Kumbaga ganito pala plano, ganito pala gagawin. Once na ito mangyari, okay na yan, goods na yan. Once na ma-aprobahan to, goods to. Habang tumatagal, no? Habang nung walang pumapansin sa kanila, tapos bigla silang napansin kasi yung mga naisip o na-research ko na ito, pag nangyari to, medyo may makikilala sa XRP. Tapos biglang ganun yung nangyari, di ba? Si Judge Torres nag-ano sa kanila, kumbaga nag-favor sa kanila. No, so nangyari yun. Sabi kong ganoon, grabe, gusto mangyari to. Ito na susunod na pwedeng mangyari diyan. Ina-announce naman nila yun, once na magkaroon sila ng partner dito, mag-announce sila ng spot ganito ganyan. Tapos yun, sunod-sunod na nangyari. So, yung mga hindi pa nasa mainstream sila, nung nawala sila sa limelight, mga lodi, doon ko sila ni-research. Ngayon, yung mga naninira ngayon, dahil andito na sila, nasa liwanag na sila, kumbaga, nasa hype na sila, saka sila gumagawa ng kasiraan ni XRP. Di, wala na yun para sa akin, mga lodi. Kumbaga, yung plano, nakakasana yan eh. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, wala nang ano sa akin yan, wala na epekto. Kumbaga, zero damage. Zero damage na yan. So, nasa inyo mga lodi kasi baka may nakabasa inyo dyan, may nakapanood sa inyo dito o nakabasa o kaya nanonood kayo nung live na tapos nakita nyo, ba't hindi binanggit si hindi na si ganyan. So sa akin, humanap na lang siguro ako ng reason para maggumanda yung loob ko, pero sa tingin ko talaga ganun yung nangyari, mga lods. No? Hindi na kailangan na sabihin pa doon na pag kasi sa tingin ko lang mga lods, once na pinasalamatan sila Brad Garlinghouse doon, mga lodi, iba na yun, mga lodi. Matindi na yun. Baka, ewan ko kung ano mangyari na. So, ayan. Yun na yan. Basta, ang importante, napasa yung batas, mga idol, at napakaganda yan. At ang araw na to is historic day. No, yung event na yan is napaka-importante, napakahalaga sa crypto space natin. So, good luck sa lahat. Congratulations sa lahat. Isipin nyo, nasa crypto ka, nagki-crypto ka nung pinasa yung batas na to. Tapos yung batas na to is magiging way para gumanda yung futures ng crypto. Isipin mo pag kunyari matanda ka na, sasabihin mo sa mga pumuna nagki-crypto, alam nyo ba nung pinasa yung batas na yan nanonood ako kay Jeblo. Ano yan? Kami nila Jeblo magkakasabay niyan. No, makukwento nyo yun sa mga apo nyo na nagki-crypto, no? Nung pinasa yung Genius Act, grabe yun. Mga loads, no? Ito pa. Ito, wala talaga tong XRP. Tingnan mo, Western Union embracing XRP payments. The switch, paano pa sa'yo to? Switch has been flipped. Dapat switch August 1st in the institutional tokenization program goes live on XRP Ledger powered by... Ayan. Ito mga lodi, pakinggan natin to Western Union is embracing gas, the Ripple blockchain, and XRP token for enhanced money transactions. So Western Union coming into the space, which, Western Union is one of the first companies to actually be disrupted by this technology. So them actually, kind of partnering with, if I can see that. So yung sinabi niya dito mga idol, which is totoo, kapag nagkaroon tayo ng bagong financial system, parang ang una-unang maapektuhan niyan yung mga ganyan, Western Union, Palawan, yung mga padalahan ng pera. Kasi parang hindi na sila magagamit dahil syempre mas madali na sa online na lang yung pasahan using mga bagong technology natin ngayon, yung Web3, crypto.
'Di ba? Pero ang ginawa ng Western Union, pinartner na nila yung XRP. Ang galing din nila, no? Imbis na mawala, if you can beat them, join them na lang yung nangyari sa kanila, mga lods, no? At syempre, yung kung kanino ba sila nagpartner? Sa tingin nyo, hindi nagre-research yung mga yan? Kung kanino sila sasama, mga idol, no? Ayan na, isa pa yan, tindi niyan. XRP has been a massive net buying on Coinbase and Kraken over the past 36 hours. Bakit kaya, no? We're seeing a clear wave of retail flood in. Unit bias is in a full effect. XRP's lower price makes psychologically more attractive. More coins per dollar perceived value. So mga lodi, nag-number 1 na naman yung XRP sa ibang sila kumbaga nagma-massive buying sila, mga idol, no, yung mga retail. Tapos sabi dito mga lodi ng Ripple City, new data from Smoke reveals that American Express, Bank of America, Santander's are now using XRP, no? Kumbaga ginagamit na nila ngayon mismo, no, live, no? So si Smoke kasi mga lodi, hindi naman 'to nag-news nang walang ebidensya. So ayan nga, the evidence, sabi niya. Baka sabihin niyo, joke niya lang eh. Ayan documented to mga idol, no? Hundreds of financial institutions including American Express, Bank of America, and Santander have a partnership with Ripple. Ripple partnered with various sustainability leaders, including the Bill and Melinda Gates Foundation, aiming to hit carbon net zero by 2030. So ayan mga lods, ang evidence. Documented po, no? Hindi po siya nagjo-joke. And the highest rated stable coin on blue chip has never changed. But today, RLUSD becomes the number 1 ranked stablecoin. Blue chip is beginning coverage for RLUSD by Ripple with an initial rating of A. This reflects out view that RLUSD is one of the safest stable coins available. Yan. Mga lods, no? Pangit pala eh. Wala pala eh. Hindi pala goods yung RLUSD tsaka XRP. Mga lods, wala. Pangit. Pero pag tinignan nyo yung mga nangyayari, lahat positive, di ba? Lahat goods. Number 1 sa kung saan-saan. Mga idol, no? So, kayo nang bahala kung ano magiging decision nyo dyan, mga lodi. I'm not a financial advisor. Huwag kayong bumasi sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, mga lods. No, tayo isa lang akong tambay na nagtitrip, mga idol, no, na mahilig mag-crypto content. So huwag nyo akong pakinggan. Do your own research, mga lods, no? No, yung pinaka-importante dyan. Tapos mga idol, eto lumabas to dito kay Not Financial Advice .crypto. Sabi dito, just wait till the Bitcoin Maxi learn who had the highest reputation on Bitcoin's Stack Overflow site in 2011. Siyempre kilala niyo naman si David Schwartz, mga lodi, di ba? So sabi dito ni David Schwartz, this is the first email exchange between Jed and I that led to him hiring me. So sino ba si David Schwartz, mga lodi? So nag-email siya, parang gano'n, no? I'm interested in lead software engineering position, sabi ni David Schwartz. I currently have the highest reputation on Bitcoin Stacks Overflow site. (2011) to, mga lods, I'm also an active participant in Bitcoin forums and respected member of the Bitcoin community. I've been working on Bitcoin successor myself. After seeing what has worked well and what has not worked well, you can find some of my public writings on this subject, this location. So ito, may siya. And I think I'm exceptionally good fit because of my specialized knowledge in cryptocurrency and my decades of C++ development experience. So sabi niya, nag-ano siya kay David, ayun na yung sulat niya, no, email niya, letter pala, sabi niya yun dito, hi David, yes, I've seen your post on the forum
Your resume looks perfect for the job. We'd like to meet you or talk about more. So, dati pa lang mga Lodi, sobrang respectable na si David Schwartz sa lahat. Parang siya na yung matindi talaga eh. 'Di ba? So, kayo na umintindi kung ano ibig sabihin nito mga pinagsabi niya rito na I've been working on a Bitcoin successor myself. I currently have the highest reputation on Bitcoin Stack Overflow site. So, dito pa lang mga Lods eh. 'Di ba? Sino ba yan? Si David Schwartz yan mga Lodi. Kung ganyan katindi, yung gumawa ng developers ng XRP o ng Ripple, bahala kayo. 'Di ba? Ano sa tingin niyo mga idol? Good morning ba tayo ngayon? Kahit maulan, mag-aalas 12 na pala. So kung good si mga news natin ngayon, medyo nalulungkot ako sa news na to. Si Edo Parina mga Lodi, lagi nating nababanggit yun, 'di ba? So, kung hahanapin niyo si Edo Parina ngayon, yung page niya rito sa X. No, ito ata 'yon. Wala na ata. Wala na, 1,000 na lang 'to. So, asan pa yung isa? So wala na 'to. Yung lumang account niya nawala mga Lods, no? Binan, hindi ko alam kung bakit eh. So marami ngayong nananawagan kila Elon Musk, no, sa X. Bakit siya inano? Bakit siya binan o dinilit yung page niya sa X? No, ito yung mga sila Bersan, nag-aano sila. Support for Edward Parina account. He hasn't violated any of X policies and was fully within his right to share information. So marami nga, no, mga Lodi, no, si Levi din, di ba, nawala yung YouTube niya. Ewan ko kung nabalik na, pero nawala din. Tapos yung ex niya rin nawala. Si Edo Parina nawala. Unang nawala sa kanya yung TikTok niya. Tapos ngayon nawala yung ex account niya. So grabe mga idol, no. Please reinstate Edo Parina. He has some very helpful advice on XRP. So isa kasi si Edo Parina sa mga big XRP content creator mga idol. So grabe, nakakatakot, no. Bakit nila ginagawa yun? Ba't nila binaban o dinidelete yung mga page ng mga content creator ng XRP. So yun lang mga Lodi. So ayun yung news natin ngayon. Para sa akin, goods na goods. Marami man tayo mga nakikita mga ganitong kayo mga Lodi, no, pwede nyo naman paniwalaan to, nasa inyo naman yan. Sabi ko nga sa inyo, do your own research, pero para sa akin wala yan, zero damage yan mga Lodi, no. At para nga sa akin, dahil nga dito mas naging naging nagkaroon ng, kumbaga, it makes sense pa na hindi sila na wala si Brad doon. Mas maganda pa yun na wala siya doon kesa sa nandun siya. So ayun, kita-kits tayo mamayang gabi mga Lodi. Magandang araw sa inyo mga idol. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. At syempre, palike ng ating video. Chart natin, ganun pa rin mga Lodi. Siguro sa tingin ko magkakaroon ng konting consolidation dyan bago lumipad. It's either weekends kasi ngayon mga Lods, no? Tandaan nyo, pag weekends medyo tulog yung market. So hintayin natin sa Monday mga Lodi. So ayan, kita-kits tayo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, subscribe to Clubs TV, subscribe to Clubs TV, subscribe to Double on 126, subscribe to me, like and description. Also, I'm playing Squid Game, so wants to shout out, whoever not shout out, I'll send you into Squid Games. Whoever shout outs, God bless you. yun lang.